May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, kahit masakit, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na kapag nawala na sa buhay mo ang isang tao, ay hindi na siya muling babalik pa sa piling mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Dave, suot mo tong jacket ko. Ang lamig pa naman. Bakit di ka nag-jacket? Oo nga, Aaron. Ang lamig. Paano ka? Baka ikaw ang lamigin. Okay lang ako, Dave. Huwag ka maglala. Sige na. Isuot mo na yan. Salamat, Aaron. Alam mo, Dave, naalala ko pa nung unang nagkita tayo. Noong araw na iniligtas mo ang buhay ko. Akala ko, katapusan ko na nun. Pero niligtas mo ako. Ang araw na yun na tumata ka sa isip ko, Dave. Buti na lang at nakilala kita. Alam mo, lagi akong pumupunta doon kapag bakasyon. Nagbabaka sakali na makita ka. Kaya lang, hindi kita makita. Tapos, lumipas ang 2 taon, Dave. Sa wakas, nakita ulit kita doon. At imagine, ikaw pala ang magtuturo sa tatay ko. Pinagtagpo talaga tayo ng tadhana, Dave. Dahil sa'yo, natagpo ko ang tatay ko. Kaya kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Aaron, ano ka ba? Sige ka, kapag humiling talaga ako ng big time, baka di mo kayang ibigay. Dave, ano ka ba? Kahit ano pa yan, ibibigay ko yan para sa'yo. Ay nako, Aaron. Tama na nga yung mga ganyan mo. Wala pa akong hiling sa ngayon. Pag-iisipan ko muna. Kasi gusto ko yung pinag-isipan kong mabuti. Gusto ko yung mahirap na hiling. Dave, alam mo, kahit gaano pa kahirap yan, handa akong gawin yan para sa'yo. Mahal kita eh. Aaron, ikaw ba? Masyado kang pakilig. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Dave. Aaron, ikaw ha, manahimik ka muna. Baka mamaya mapagalitan tayo kasi ang ingay natin. Oo na nga, baby ko. Sige na. Tatahimik na ako. I love you. I love you too. Wika ako naman kay Aaron. 2 taon na kami. Mabilis lang talaga lumipas ang oras. At sa bawat paglipas ng oras, di mo namamalayang marami nang nagbabago sa paligid mo. Nakapikit na ngayon si Aaron. Siguro matutulog na siya. Ako naman eto. Naalala ko ang mga kwento niya.
tungkol sa buhay niya. Nagkaisip si Aaron na akala niya patay na ang tatay niya. Sabi kasi ng nanay niya, nalunod daw sa ilog ang tatay niya. Pero ang totoo pala, minsang natukso ang tatay ni Aaron sa isang babae at ayun, nahuli. Kaya lumayas ang nanay niya at iniwan ang lalaking naloko sa kanya. At ang lalaking yun ay ang driver ni kuya, nakatiwala sa mansyon. Kaya makita ko si Aaron, halos kamukhang kamukha niya ang driver ni kuya nung bata pa to. At ayun, nang minsang dumalaw si kuya sa araw ng tag-init, dito na nakilala ni Aaron ang tatay niya. At muling nagtagpo ang tatay at nanay niya sa ilog doon sa lugar namin. Akala ko happy ending na sila. Kaya lang, hindi pala lahat happy ending kagad. Nagloko eh. Hanggang ngayon di pa din nag-uusap ang tatay at nanay niya kasi galit pa din ang nanay ni Aaron. Hindi makalimot sa nakaraan. Pero alam kong darating ang panahon na magkakaayos din ang tatay at nanay niya. Sa wakas, nakarating na din tayo, Dave. Wala pa ba si tatay? Papunta na daw, Aaron. Malapit na. Huwag kang mainip. Sorry na, baby Dave. Huwag ka na magalit. Hindi ako galit, Aaron. Napaka-OA mo. At saka, Maki, uy, parang ang tahimik mo. Okay lang ako, Dave. Kwento nyo yan. Kaya andito lang muna ako. Supporting actor lang muna. Uy, Maki, umayos ka nga. Yan na, tara na. Kaya ito, pagkasakay namin sa sasakyan, naupo na sa harapan si Aaron sa tabi ng tatay niya. Minsan lang kasi sila magkita. At si Maki naman tahimik lang sa tabi ko. Maki, okay ka lang ba? Oo naman, best friend. Okay lang ako. Maki, sabihin mo kapag di ka okay ha. Ikaw ba, Dave? Okay ka lang ba? Oo naman, Maki. Okay na okay ako. Okay, sabi mo eh. Good luck na lang sa'yo, best friend. Dalawang taon nang nakalipas. At simula ng araw na yon, hindi ko na siya natagpuan.